Isa daw pong senior citizen na rider, nako, sumalpok at pumailalim po sa truck dyan sa Payatas, Quezon City. Sa investigasyon ng otoridad, pauwi na ang biktima na mangyari po ang aksidente. Ibabalita naman po yan ni Jimboy Tihano. Jimboy! Gamit ang ilang hydraulic tools, maingat na pinroseso ng mga rescuers ang paghugot sa katawan ng isang 60 anyos na rider matapos umipit sa ilalim ng isang 10-wheeler truck sa bahagi ng Payatas Road, Quezon City, mag-aalas 9 kagabi. Halos 2 oras bago tuluyang naretrieve ang katawan ng biktima. Naisugod pa sa ospital subalit idineklarang dead on arrival. Pagdating po namin dun sa area, yung victim po natin nasa ilalim mismo nung bumper nung truck. Kasama niya yung motor na nakaipit doon mismo. Medyo matagal po yung pagkakaalis namin doon kasi ginamitan pa po nung tropa natin ng QCDM ng mga hydraulic para mayangat po yung truck. Sa investigasyon ng otoridad, galing trabaho sa Quezon Avenue ang rider at pauwi na sana ng Payatas nang maganap ang aksidente. Hindi lubos maunawaan ng mga kaanak kung paano nangyari ang insidenteng ito at lalong masakit na hanggang ngayon hindi pa humaharap ang dapat managot. Nung tumawag po sa akin yung pamangking ko, tumulo agad ang luha ko. Napakabait ng kapatid ko na ito eh. Pero anong magagawa ko? Aksidente eh. Panawagan ng kaanak, lumutang at huwag takasan ng batas. Dahil hindi naman niya intensyon eh. Tsaka wala naman siya sa Manibela. Dapat magpakita na siya. Wasak at halos hindi na mapakinabangan naman ang motorsiklo ng biktima habang basag ang windshield ng truck, maging ang bumper nito nayupi matapos tumbukin ng poste sa harap ng gasolinahan. May tapyas rin ang pundasyong bato ng poste dahil sa lakas ng pagkakasalpok ng truck. Kung nagtuloy-tuloy, tsak matinding pinsala ang mangyayari. Sa investigasyon ng PNP, nakagarahe sa loob ng compound ng truck nang bigla umanong umabante. Nung bago po nangyari po yung pag-abante ng truck, ginagawa po nila, charge po nila yung battery. Tapos yun nga po, bigla na lang pong umabante yung truck, no? At wala na lang control hanggang nakalabas na po nung gate, hanggang sa tinamaan na po yung biktima. Yun po yung sinasabi ng mga witnesses na nung umabante yung truck, wala pong driver dun sa loob ng truck. Maging ang pagtugi sa driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Jim Tihano, para sa 100% balita.